Magandang umaga po sa atin at maligayang araw ng Panginoon. Nasa serye tayo ng pangangaral tungkol sa pagiging pari ng Panginoong Jesus at natunghayan na natin yung unang dalawa at ito na yung pangatlo. Sa una, tinunghayan natin si Jesus bilang isang nagsasakripisyong pari. Siya mismo yung nagsakripisyo at siya mismo yung isinakripisyo. At siya ay perpekto, isang beses lang naghandog ng kanyang sarili. Pagkatapos, sa pangalawang pangangaral natin, tinignan natin si Kristo bilang isang walang kasalanang pari. Yun yung kahigitan niya sa mga lumang tipan ng mga pari. At ngayon naman, sa teksto natin dito sa Hebrews chapter 7, titignan natin si Jesus kung ano yung ginagawa niya pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ano na yung ginagawa ni Jesus ngayon bilang pari? Tapos na siya mamatay, nabuhay na siyang muli, tapos na yung sakripisyo. Now, ano nang ginagawa ng ating pari? At layunin natin dito na sila ng mga wala pa kay Jesus ay maengganyo kayo, papalapit sa Kanya. Kayo ay lumapit sa Kanya ng may pananampalataya at magsisisi at tayong mga mananampalataya ay magkaroon ng kapanatagan o comfort sa kung anong ginagawa ni Jesus ngayon para sa atin. Kaya tumayo tayo, tunghayan natin at basahin natin Hebrews 7:23 to 25. Hebrews chapter 7, verses 23 until 25. Patayin ko na. 23, verse 23. Ito ang salita ng Panginoon. The former priests were many in number because they were prevented by death from continuing in office. But he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Ito ang salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. So babalikan natin yung problema ng Hebrews. So ang pinaka-problema nila dito ay under pressure sila, pinapersecute sila, nagsasuffer sila to the point na gusto na nilang bumalik sa dati nilang buhay bago sila naging mananampalataya. Gusto nilang bumalik sa dati nilang relihiyon, gusto nilang bumalik sa Judaismo, gusto nilang bumalik doon sa synagogues, temples, sa mga kinagawian nila dati. Dahil yung lumang relihiyon nila ay familiar, yung lumang relihiyon nila ay visible, kitang-kita yung mga rituals, yung lumang relihiyon nila ay mas safe. Walang panganib. Hindi katulad nung kanilang pinanampalatayanan ngayon na Kristyanismo. Kaya yung pagbalik nila sa templo, sakripisyo, sa lumang tipan na relihiyon ay mas madali para sa kanila kaysa sundin o magpatuloy sa hindi naman nila nakikitang Kristo o sa hindi naman nila nakikitang Panginoon o sa tinatanggihan ng marami na uri ng pananampalataya. At dahil sa peligro na ito, yung manunulat ng Hebrews, paulit-ulit niyang pinagbibigay diinan yung pagiging pinal
at pagiging mas dakila ni Jesus kaysa sa lumang tipan na institusyon. Yung argumento ng author ng Hebrews ay lahat ng nasa lumang tipan ay pansamantala at binigay ng Diyos bilang paghahanda sa pagparito ng Panginoong Hesukristo. Yung mga pari doon, mga sakripisyo doon, mga seremonya doon, mga tabernakulo, mga templo, lahat ng yon ay binigay ng Diyos hindi bilang solusyon sa kasalanan o para maging permanente para sa kanila. Binigay yun ng Diyos para ituro sila kay Jesus sa paparating na Hesukristo at dumating na nga sa panahon nila. The entire Levitical system teaches about the Lord Jesus Christ. Yung pari sa lumang tipan, pumapatay sila ng hayop bilang sakripisyo, tinupad yan ni Jesus. Nagsakripisyo siya. Pumanaw siya. Ibinigay niya yung sarili niyang buhay. Pagkatapos ng sakripisyo, yung high priest, pupunta doon sa tinatawag na Holy of Holies. Yung nasa likod ng kurtina. At doon pumunta si Jesus pagkatapos niyang mamatay. Pumunta siya sa kabanal-banalan. Pumunta siya sa langit. Very clear sa Book of Hebrews na ang langit ang tinuturo ng Holy of Holies sa templo. Anong ginagawa ng high priest sa loob ng Holy of Holies? Nandoon siya para humarap sa Diyos para sa mga tao. He was there to represent Israel before God. At ganon din yung ginagawa ni Jesus ngayon. Pumunta siya sa langit, nasa heaven si Christ bilang high priest para humarap sa Diyos at i-represent yung mga tao ng Diyos. You see, ang trabaho ng pari ay dalawa. Dalawa yung trabaho ng pari. Una, magsakripisyo. Papatay siya ng hayop, magsasacrifice siya. Pangalawa ay to intercede. Humarap sa Diyos pagkatapos niyang magsakripisyo. The primary role of priest is to sacrifice, and the secondary role ng priest is to intercede. And the Lord Jesus fulfilled. Pareho yun. Hindi katulad ng mga Levitical priest, tapos na isang beses yung sakripisyo niya, at dito sa talata natin, ipinapakita naman kung gaano yung greatness ni Christ maging sa secondary role, maging sa intercession. Yan yung emphasis ng text natin sa 23 to 25. Gaano ka mas dakila si Jesus bilang pari kaysa sa mga Levitikong pari sa kanilang pagrepresenta sa harapan ng Diyos. Now, pag sinabi natin yung word na intercession, ang ibig lang sabihin ng intercession ay to plead on behalf of another. Ang ibig sabihin nun ay humarap para sa iba. Humiling para sa iba. Kaya, normally, ini-interpret ito bilang prayer. Kumbaga, pag sinabing, ipag-pray mo naman ako, ibig sabihin, may ibang tao na humarap sa Diyos para sa'yo. Intercession yon. Pinagpe-pray ka. May ibang humaharap sa Diyos para sa'yo. Now, yan yung secondary role ng priest, official. Na yung priest ay humaharap sa Diyos para sa mga pinagsakripisyohan niya. At yan yung trabaho ni Jesus. Sinabi dito sa 23 hanggang 25 na yung kahinaan ng lumang tipang pari ay ang kanilang mortalidad. Namamatay sila. Kaya sila marami. Iba't ibang pare, iba't ibang pangalan, palaging namamatay, tuloy-tuloy, yun ang kanilang kahinaan. Pero si Jesus, siya lang yung nabuhay magpakailanman
para ituloy yung trabaho ng pagkapare. Pagkatapos niyang mamatay, sinakripisyo yung kanyang sarili, nabuhay siya muli, tuloy-tuloy na nag-i-intercede si Christ para sa mga tao niya. No? At yan yung puwersa ng talata natin. Yan yung puwersa ng Hebrews 7:23 until 25. Kung si Jesus na yung kapuspusan at realidad ng buong sistema ng pagiging pare, ba't ka pa babalik dun sa dati? Yun yung puwersa ng talata natin. Yun yung pinagbibigay diinan ng manunulat. Ba't ka babalik sa mga namamatay na pare? Nandito na, nasa harapan na natin, may namamagitan na para sa atin na isang buhay na pare, magpakailanman. Ba't ka babalik sa mga pansamantalang tagapamagitan? Meron ng Hesukristo na walang hanggang humaharap sa Diyos para sa atin. Yung mensahe natin ngayon, that unlike the Old Covenant priests, Christ's priesthood is superior because He lives forever to intercede for His people. Alam nyo, sa mga nakaraang pangangaral natin, pinagbigay diinan natin yung pagkamatay ni Jesus, yung sakripisyo niya. At maraming mga mananampalataya ang nakakaalam, familiar, at ganun din ay na-appreciate kung ano yung ginawa ni Jesus sa krus. Pero hindi familiar sa kung ano yung ginagawa ni Jesus ngayon. Okay? Tama? Dapat? Importante? Na malaman natin at ilagak natin yung pag-asa natin na nabuhay si Jesus sa lupa at siya ay namatay para sa atin. Tinanggap natin yung katwiran niya. Kinuha niya yung mga kasalanan natin. Pero tandaan natin, dito sa talata natin, tuloy-tuloy pa rin siyang pare. Hanggang ngayon, hindi natatapos yung kanyang pagkapare at nandun siya sa langit at tuloy-tuloy na nire-representa yung mga mananampalataya sa harapan ng Ama. Umalis si Jesus, umakyat siya sa langit, hindi lang para umalis. He did not live for the sake of living. Umalis siya, umakyat siya sa kanan ng Ama dahil may gagawin siya. Dahil gusto niyang tuloy-tuloy tayo na pagministeryuhan. Hindi umalis si Jesus para lang umalis. Umakyat siya para doon sa harapan ng Ama ay pagministeryuhan yung mga mananampalataya ng tuloy-tuloy. At ito yung ugnayan nung kamatayan, tapos na, at yung pagkabuhay niya, at intercession niya ngayon. Yung krus, in-accomplish noon yung salvation natin, at yung intercession ni Christ, doon niya ginagawa yung application ng salvation natin. And what God has joined together, let no man separate. Hindi natin paghiwalayin yan. Hindi dapat paghiwalayin ang krus at ang pagharap ni Jesus sa Ama. Dahil pareho itong magkadugtong na trabaho ng pare. Nagsakripisyo, tapos humarap sa Ama. Pumatay ng perpektong alay, inalay yung perpektong alay, pagkatapos iniharap sa Ama para may representa sa atin. So, let me give a weak illustration. Just to give us a hint kung ano yung relationship ng death ni Christ tapos yung patuloy niya na intercession. Habang pinag-aaralan ko to, isa ito sa nahirapan ako. And doon ko na-discover na yung kaalaman ko tungkol sa intercession ni Christ ay mababaw pa pala nung pinag-aaralan ko ito. Pero para lang maintindihan natin, let me give a weak illustration. Nag-grocery kami sa Pure Gold. So,
Kung saan man kayo nag-grocery, isipin nyo na lang. Pagkatapos yung mag-grocery, magbabayad kayo sa cashier. Bibigay niyo mga items nyo doon sa cashier. Tapos magbabayad kayo sa cashier, bibigay sa inyo yung resibo. Now, ang tanong, sa inyo na ba yung mga items na yon? Yes. Bayad na ba? Yes. Now, kami kasi sa Pure Gold kami nag-ano, hindi to plug ha. Paglabas namin, papalabas namin ang Pure Gold, may guard. Anong gagawin ng guard? I-check. Bakit niya pa kailangan i-check? Nagbayad na kami. So anong gagawin namin ngayon? Kailangan namin i-presenta yung resibo. Manong guard, bayad na kami. Tapos na. Bayad na. Pero kailangan iharap bilang katibayan bago kami palabasin doon sa establishmento. Now, I want you to see the cross and the intercession like that. Sa krus ng Kalbaryo, tapos na. Binayaran na. Buong kasalanan ng mga mananampalataya ay tapos na. Pero, pagharap ni Jesus sa Ama, doon niya ipinapakita, Ama, tapos na. Binayaran ko na. Ang hinaharap ni Jesus sa Ama, bilang intercessor, bilang namamagitan sa atin para sa ating kaligtasan, ay yung tapos niya ng ginawa. The cross is the payment, and the intercession is the application or the proving, pagpapatunay na bayad na yung ating mga kasalanan. Pero dito sa talata natin, tignan natin, merong dalawa tayong matututunan tungkol sa intercession ng Panginoong Hesus. Una, ito ay walang katapusan, it is endless. And number two, it is saving, o ito ay nakakapagligtas. Hindi natatapos, walang katapusan, walang hanggan, at merong kaligtasan. So dito sa verse 23, nag-compare yung author doon sa mga Levitical priests na mas mahina sila kay Christ dahil sa kanilang mortalidad. Dahil sa kanilang mortalidad. No, tignan niyo yung verse 23, sinabi doon, the former priests were many in number because they were prevented by death from continuing office. So, talagang binibigyang diin dito ng author na mas greater si Christ, mas lesser yung mga priests sa Old Testament dahil sa kanilang kamatayan. Sila ay namamatay, yung kanilang kamatayan, napuputol yung kanilang office, kailangan may mga susunod ulit na pare, may magsasaksid ulit na mga pare, walang kahit sinong pare ang permanente sa kanyang opisina. In contrast, si Christ, sinabi sa verse 24, but Jesus holds his priesthood permanently because he continues forever. Okay? Mga lumang tipang pare, namamatay, putol-putol yung kanilang opisina, yung kanilang pagtatrabaho bilang pare, kasi namamatay sila, may succession, pero si Christ, dahil pagkamatay niya, nabuhay siya muli at hindi na siya ulit mamamatay. Yung kanyang pagkapari ay tuloy-tuloy. There will never be another priest after Jesus. Wala nang susunod sa kanya. Siya na yung pinaka-pinal, pinaka-dulo ng lahat ng ito. Nung pag-upo ng Panginoong Jesus sa kanan ng Ama, aktibo siyang nagmiministeryo bilang buhay na punong pari. Yung eternal life ni Christ ang naggagarantiya na tuloy-tuloy yung kanyang pagkapari para sa kanyang mga tao. So imagine, walang kahit anong segundo kung saan ang mga mananampalataya ay walang representative sa harapan ng Ama. Walang segundo, walang minuto na nangyayari iyon. Hindi natatapos yung pakialam ng Diyos. Yung intercession ni Christ ay hindi nagwi-weekend.
hindi tumitigil. At yan yung dapat nating pahalagahan. Yan yung dapat nating maging yaman. You should treasure Christ as your permanent high priest na hindi minsan tumitigil na iharap ka sa Panginoon. Just imagine, may isang Jesus humaharap sa Diyos para sa iyo, walang tigil sa kabila ng ating pagkamakasalanan. Sa ating kapuspusan, ng ating kahinaan. Ikumpara natin yan sa mga mahihina nating panalangin. Paano yung panalangin natin? Mahina, hindi tuloy-tuloy, putol-putol, hindi pa tayo patay, tumitigil na. Buhay pa tayo, tumitigil na yung prayers natin. But there is someone, there is a Savior, there is a Christ, merong isang pari na hindi tumitigil, tuloy-tuloy, na nasa harapan ng Ama para sa atin. Ganon din mga kapatid, may mga taong nagmamahal sa iyo. May mga taong may pakialam sa iyo spiritually. At alam mong ginagawa nila? Pinagpe-pray ka nila. Pero maging yung mga tao na pinaka nagmamahal sa iyo, kaya sila nag-i-intercede para sa iyo, maging sila ay nanghihina rin. Maging sila ay tumitigil din sa mga panalangin nila. At maging sila na mga pinaka nagpe-pray sa iyo isang araw, katulad ng Old Testament priest, mamamatay din sila. Yung mga pinaka nagpe-pray para sa iyo, mamamatay na din sila. One day, they will die. Pwedeng pinagpe-pray ka ng magulang mong mananampalataya. Pinagpe-pray ka ng mga pastor natin. Pinagpe-pray ka ng mga nagmamalasakit sa iyo spiritually. Pero tandaan mo, sila ay mortal din. One day, they will be with the Lord at ang kanilang earthly ministries ay matatapos. Pero, ito ang comfort natin. Si Christ. Ang Panginoong Jesus. Ang pinaka nagmamalasakit para sa atin. Ang pinaka may pakialam para sa atin. Walang tutumbas sa kanyang pagharap sa Ama para sa atin. At hindi na siya mamamatay. Wala nang katapusan yung kanyang buhay at yung kanyang opisina at trabaho bilang pari ay palaging para sa atin. And I think merong isa pang situation kung saan very fitting itong permanent intercession ni Christ para sa atin. May mga panahon na iniisip natin, wala nang nakakaalala sa atin. May mga ganon, instances. Iniisip natin, wala nang nakakaalala sa akin. Wala nang may pakialam sa akin. Naranasan nyo na ba yan? Kung tao ka, kung Kristiyano ka, naranasan mo na yan. Nabigla ka na mapapaisip, walang pumapansin sa akin, walang nakakaalala sa akin, walang nag-iisip kung kamusta na ako. But remember, brothers, sisters, Christ always represents you before the Father. Hindi natatapos yung kanyang pag-intercede para sa iyo. Tayo ng mga mananampalataya yung sa isipan niya at binabanggit niya sa Ama. Ngayon at magpakailanman. Hindi totoo dahil ang Panginoong Jesus ay hindi natatapos sa kanyang pag-alala sa atin. Pagmamalasakit para sa atin. But now that we know na yung intercession ni Christ ay hindi natatapos, pero ano talaga yung sabi ng text na inaccomplish niya? Ano yung result ng kanyang intercession? Ano yung purpose ng intercession ni Christ?
Yan yung titig natin sa pangalawa. It is saving. Kaya sa verse 25, rather, ano yung unang-unang salita sa mga Bibles nyo? Sa verse 25. Sa ESV sabi, consequently. Sa ibang mga translation, sa NIV, NLT, NKJV, sabi doon, therefore. Now, pag sinabing therefore, or consequently, ito ay conclusion. Ibig sabihin, lahat ng sinabi ko, para dito yon. Ang mga priests sa Old Testament, namamatay sila, putol-putol yung functions nila bilang priest, pero si Christ, tuloy-tuloy siyang nananalangin, humaharap sa Diyos. Therefore, ito na yung application. Application ng priestly intercession ni Christ sa verse 25. Ano daw yung result? Verse 25. Consequently, Jesus is able to save to the uttermost those who draw near to God through Jesus, since He always lives to make intercession for them. Ano daw yung result ng kanyang intercession? Full salvation. Salvation to the uttermost. Pag sinabing uttermost, kompleto, wala nang idadagdag pa, kapuspusan. Hindi katulad sa mga Old Testament priest, palaging hindi tapos, yung priestly work ni Christ ay tapos. Kaya sakit nito yung lahat ng salvation natin. Doon sa pagharap ni Jesus sa Ama, sakit dyan yung pag-aaring ganap, pagpapabanal, pag-aampon, pagpapatuloy, maging yung final glorification. No? It is the ongoing application ng finished atonement ng Panginoong Hesukristo. Ginagawa ito ni Jesus, tandaan natin, hindi para sa benefit ng Ama, hindi para sa benefit niya, o hindi para sa benefit ng mga mananampalataya. Humaharap siya doon sa Ama para sa benefit ng mga mananampalataya. Bakit? Bakit natin kailangan yung intercession niya? Dahil kahit bayad na yung ating mga kasalanan, nagkakasala pa rin tayo. At dahil nagkakasala pa rin tayo, anong result nun? Inaakusahan tayo ng ating sariling puso at inaakusahan tayo ng diablong kaaway para tayo ay hindi magpatuloy sa pananampalataya. Tapos na yung ginawa ni Christ. Bayad pa yung kasalanan natin, pero nagkakasala pa rin tayo. At kung nakagawa tayo ng kasalanan, inaakusahan tayo ng puso natin. Sasabihin sa atin ng puso natin, huwag ka magpatuloy. Kita mo, nagkasala ka naman. Sasabihin sa atin ng diablo, kita mo, nagkakasala ka naman. Huwag ka na magtuloy dyan kay Christ. Siguro pwede bumalik ka na lang sa dati. Yun ang tukso dahil meron pa tayong nananatiling mga kasalanan. Tinawag si Satanas na manghuhusga ng kapatiran. Revelation 12:10. At sinabi ng 1 John chapter 2 verse 1 na kung tayo ay nagkakasala, meron tayong advocate, si Jesus doon sa langit. At yun yung purpose ng Romans chapter 8 verse 33 to 34. Sa Romans chapter 8, sinabi, sino ang hahatol sa atin? Who will condemn us? It is Christ who died and is now interceding for us. You see, kailangan natin ang tuloy-tuloy na intercession ni Christ para sa ating Kristiyanong pagpapatuloy. Now, may isang question ako dito. Paano ginagawa ni Christ yung intercession?
I mean, okay, nasa langit si Jesus, pero paano niya ginagawa yon? According kay Gavin Ortlund, meron dalawang posibleng paraan kung paano nag-i-intercede si Christ. Una, it is either signal or vocal. Signal, ibig sabihin, nandun siya sa langit, nakaharap siya sa Ama, sapat na yon. Kapag tinignan siya ng Ama, ay tatanggapin tayo ng Ama. Kumbaga pinakita ng Panginoong Yesus yung kanyang butas sa kanyang palad, yung kanyang butas sa pagiliran, yung butas sa kanyang paa. Yun yung sinasabing signal. Nire-represent niya by sign. Or number 2, vocal. Na verbally, nagsasalita si Jesus, binabanggit niya yung pangalan ng mga mananampalataya sa Ama, sa kanyang pananalangin. And I would say that those are true. Pareho itong totoo na nakikita ng Ama si Jesus at yun ay pagrepresenta niya sa atin, pero si Jesus ay nagsasalita rin. Binabanggit niya yung pangalan, mga pangalan ng mga tao niya, ng mga mananampalataya. Paano ko nasabi yun? Kasi ginawa ni Christ yan sa earthly ministry niya. Nung nandito pa siya sa lupa, nag-pray si Christ, John chapter 17, para sa mga mananampalataya. Tapos, nag-pray din si Christ ng specific prayer para sa specific Christian. Eh, hindi ba mas greater na yung priestly office ni Christ kung ginawa niya yun sa lupa, higit gagawin niya yun sa kanyang glorified state. Kaya mga kapatid, kung ito yung ginagawa ni Kristo para sa ating kapuspusan ng kaligtasan, lumapit tayo sa Diyos kahit may kasalanan tayo. Huwag nating isipin na ayoko nang lumapit sa Diyos kasi may kasalanan ako eh. Isa yan sa pumipigil sa mananampalataya na lumapit sa Diyos, yung kasalanan nila. Iniisip natin, nagkasala ako, ayoko lumapit sa Diyos. Pinapray pa natin linisin yung sarili natin bago lumapit sa Diyos. Minsan pinapalipas pa, nagkasala ako ngayon, palipasin ko muna ilang araw bago ako lumapit sa Diyos. Hindi ganyan. Mali yan. Hindi yan yung haba ng bagong tipan. Habang marumi yung iyong mga kamay, lumapit ka sa Diyos. Nang meron pagsisisi, pero meron ding pagtitiwala na merong nag-i-intercede para sa iyo. Nandun si Jesus. Sa harapan ng Ama, makakalapit ka nang hindi ka itatakwil ng Ama. Dahil may namamagitan para sa iyo. Mga kapatid, mas alam ni Kristo yung kondisyon natin kaysa sa atin. Alam niya yung dapat na mga kailangan natin spiritual. Alam niya yung mga pinakakailangan natin at yun yung nilalapit niya sa Ama. At dahil nabubuhay si Jesus at magpakailanmang lumalapit sa Ama, makakasigurado tayo sa pag-ibig niya. Na pag lumapit tayo, hindi tayo itatakwil. The Father will never forsake you or deny you because His Son is there in heaven advocating for you. Kaya sinabi sa verse 25, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him. Lubos na lubos, tuloy-tuloy, hindi natatapos. Alam niyo ba kung sino yung pinag-pray ni Christ na specific na pangalan sa bagong tipan? Alam niyo ba kung sino yun? Pedro. Si Pedro. Binanggit niya
pangalan, literal na tao, literal na Kristiyano, literal na mahina, literal na nagkasala, literal na itinakwil siya, pinag-pray ni Christ. Luke 22 verse 32. Sabi ni Jesus kay Pedro, itatakwil mo ako. Si Satanas, gusto ka ng higupin. Satan wants to sift you like wheat. Gusto ka, Pedro, gusto kang durugin ni Satanas. Gusto ka niyang pigilan. Gusto ka niyang ialis sa pananampalataya. But sabi ni Christ, but I have prayed for you. Pinanalangin kita, Pedro, that your faith may not fail. Ano yung pinakakailangan ni Pedro sa panahon ng kanyang kahinaan? Sa panahon ng kanyang pagtakwil? Sa panahon ng kanyang guilt? Punong-puno siya ng guilt pagkatapos niyang magkasala. Ano yung pinakakailangan ni Pedro? Binigay sa kanya ni Jesus, sinabi, pinanalangin kita. Imagine that, mga kapatid. Yan ang ginagawa ni Jesus sa Ama ngayon para sa iyo, Kristiyano. Kung ikaw ay mananampalataya ngayon, yan yung ginagawa ni Christ para sa iyo. Pinapakita niya sa Ama, pinapatunayan niya sa Ama, binabanggit niya yung pangalan mo. Ama, pinapanalangin ko si Joseph. Mahina siya, nagkakasala siya, may mga palya siya, pero pinapanalangin ko siya sa iyo, Ama. Gusto kong isipin mo, dahil totoo to. Binabanggit ni Jesus yung pangalan mo. Buong pangalan mo. Hindi ka pangalan mo, ikaw. Sa dami ng iyong kasalanan, sa dami ng iyong pagpalya, sa dami ng iyong bitbit at dungis ng iyong mga kamay, nandun si Jesus sa Ama. Binabanggit niya ang pangalan mo. Therefore, we take comfort. Yung parehong Kristo na nalangin para kay Pedro ay nananalangin para sa iyo sa harapan ng Ama. Ito yung sinabi ni Mark Jones. Sabi niya, sa Knowing Christ, sabi ni Mark Jones, since Christ always lives, He always intercedes, there is no Christian alive who has not had Christ mentioned his or her name before the Father. Wala daw mananampalatayang buhay na hindi binanggit ni Kristo yung pangalan sa harapan ng Ama. And indeed, if you are a Christian, it is precisely because the Son presented your name to His and now your Father. Alam mo ba't naging Kristiyano ka? Kasi binanggit ka niya sa Ama. At alam mo kung bakit Kristiyano ka pa rin hanggang ngayon? Dahil binanggit ka niya sa Ama. At alam mo kung bakit sa dinami-dami ng bagsak tayo, kasalanan, pagsisisi, talikod, balik. Alam mo kung bakit Kristiyano ka ngayon? Dahil pinanalangin ka ni Jesus sa Ama. At yan ang ating kasiyahan. At yan ang ating kapanatagan. At yan ang ating kumpiyansa. Bilang pagtatapos, ito yung aawitin natin mamaya. Sinulat ni Charity Bancroft yung hymn na Before the Throne of God Above. At dun sa hymno na yon, na-capture niya yung nakalagay dito sa Hebrews 7:23 hanggang 25. Sinabi sa hymno, before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, who ever lives and pleads for me. My name is graven on his hands. My name
is written on his heart, I know that while on heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. Therefore, mga kapatid, come. Lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Lumapit ka ng nagsisisi, lumapit ka ng nangangailangan, lumapit ka ng mahina, lumapit ka ng guilty, dahil meron tayong pari na magpakailanman ay buhay, na humaharap sa Diyos para sa kanyang mga tao at kaya niyang iligtas ng kumpleto ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Nawa, ito ang maging kapanatagan at kumpiyansa natin. A great high priest whose name is love, who ever lives and pleads for me. Manalangin tayo. Diyos namin, maraming salamat po sa Hebrews 7:23-25. Ito po ay salita mo at ibinigay mo to sa amin para sa kapanatagan namin. Ibinigay mo to sa amin para hindi kami tumalikod. Ibinigay mo to sa amin para lumapit kami sa iyo ng may kumpiyansa. Ibinigay mo to sa amin para kami ay magkaroon ng mas masidhing pananampalataya at mas mahigpit na kapit at pagdepende sa iyong bugtong na anak. Maraming salamat po, Diyos, dahil patuloy mo kaming hinihikayat papalapit sa iyo. Salamat po sa pagkapari ni Jesus. Salamat po nandyan siya ngayon, kaya mo kami dinidinig. Salamat po nandyan siya ngayon, kaya mo kami tinatanggap. Salamat po dahil itong panalangin namin ay tinatanggap mo dahil sa pangalan ng namamagitan namin na si Jesus. Amen.